Kamusta ang huling operasyon mo? What I'm more concerned about is that Cecilia. She's long been taken care of. Dapat ang iniintindi mo na lang ay si Carlos Miguel dahil oras na magkamali ka, sa kulungan din ang bagsak mo. Ito ang parte mo. Siguraduhin mo hindi ka mag-iingay, ha? Anong ibig sabihin niyan? Pio Karag, you're under arrest. He is so stupid! Don't put all the blame on him, Consuelo. Alam mo kung yung una pa lang nakontento ka na nasa kulungan lang si Cecilia, hindi nalalala to. Masyado kaya ta nagmamagaling. To end all this, ako na mismo ang tatama sa mga mali. Nakatakas daw si Karag, nagtatago na. Wala ka bang kakilala na may matinding galit sa'yo? Isa lang alam ko may matinding galit sa akin. Si Olga. Naglabas si Denise ng recanting statement. I suggest na iatras na lang natin yung kaso. Sige, kung sakaling makalaya si Cecilia, pwede bang sabihin mo sa akin? Cecilia, meron akong magandang balita para sa'yo. Laya ka na. Miss ko po kayo. Dadalaw pa rin po ako dito. Ingat ka. Ingat ka. Ang galing mo naman, Cecilia. Ang lakas mo manalangin. Ilang buwan ka pa lang dito, lalaya ka na. Hayaan po ninyo, kahit na nakalaya na ako dito, sasama ko pa rin kayong lahat sa dasal ko. Pasensya ka na, Cecilia, ha? Napag-utusan lang ako ni Karag. Kailangan daw kita i-torture araw-araw para hindi ka makaisip ng kung ano-ano. Okay lang yun. Kasi naman binablackmail yung pamilya ko eh. Pasensya ka na. Sorry. Pasensya ka na rin, Cecilia. Gaya na itong si Aning. Pag-utusan lang talaga kami. Mag-iingat ka, ha? Ay, tara na. Sige na, halika na. Pasok na. Paano yan? Ano yan, Cecilia? Pasok na kami. Tigotay, salamat, ha? Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano nangyari sa akin dito, baka nabulok na ako dito. Basta tandaan mo yung billing ko. Mas maraming salbahe ang pag-alagala sa labas. Mas mag-iingat ka. O, balitaan mo na lang ako kung anong nangyari sa inyo ni Carlos Miguel. Hayaan mo, paglabas ko dito, dadaan ako agad kay Esme. Magpapasama ako sa kanya para pumunta sa mga Altamonte. Teka, Ate Botay, hindi na po. hindi. Tanggapin mo na yan. Makakatulong yan sa paghahanap mo kay Carlos Miguel. Ate Botay, Hindi, Cecilia. Tanggapin mo na. Alam mo, Cecilia, buong buhay ko, puro mali ang ginagawa ko. Gusto ko rin gumawa ng tama. Tanggapin mo na. salamat, Ate Botay. Mag-iingat ka, ha? Ingat ka. Sige na. Consuelo. Oh, hi, Denise. Ano na naman ba to? At bakit kailangan dito pa? Look,
I really meant it when I said na pinapatawad na kita sa ginawa mo. Pero siguraduhin mo na yun na ang una't huling pagtatraidor mo sa akin. Alalahanin mo, malapit na ang eleksyon. Kakahiya naman kung ngayon pang matatalo yung tatay mo. Consuelo, hindi mo na ako kailangan i-blackmail, okay? Okay, I will explain to you again. Ginawa ko lang lahat ng yon para hindi tayo masabit ng husto dyan kay Karag. And I did everything para makawala sa kulungan si Cecilia. With her out of jail, mas makapag-move on tayo dyan sa tiwaling pulis na yan. I got your point. So let's just put everything behind us, okay? Let's get back to work. Ano na naman ba ang plano mo? At anong ginagawa natin dito? Ngayon ang araw ng labas ni Cecilia. At sabi ng informant ko, hindi pa siya nakakaalis. Hindi pwedeng magpakalat-kalat yung babaeng yan. That's why we stick to the original plan. Tayo na mismo magliligpit sa kanya. At kasama pa talaga ako dyan, ha? But of course, you're my best friend. You have to stick with me every step of the way. So, hello? Okay. Ano? Are you ready? Hop in. Cecilia! Sakay na! Attorney, kayo po pala. May pinakiusap sa akin ang kasama mong si Bowtie. Kung pwede raw na ihatid kita hanggang doon sa inyong bahay. At para makasiguro na ligtas ka sa pag-uwi mo sa inyo. Naku, wag na po. Kung sa bagay, marami akong mga naging pagkukulang sa'yo noon. Sa dami ng kaso ko, hindi na kita nabigyan ng atensyon. Gusto ko namang makabawi kahit konti lang. Sige po. Buwisit na unahan tayo! Anong plano mo ngayon? Hindi niya pwedeng makausap yung mga chip niyang kaibigan. Pag nagkausap sila, siguradong sasabihin nila na may ibang Ceciliang dinala si Carlos Miguel sa Amerika para ipagamot kasama ng nanay niya. There's nothing you can do about it, Consuelo. Kung ano ang plano mo para dyan sa kaibigan ni Cecilia, you cannot execute it now. Dahil sigurado ko pauwi na ng bahay yan si Cecilia. Well, tingnan natin. Ha? Ingat po kayo. Salamat po. Inay? Inay?
Nay? 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 Ano talagang tao dito? Anong mamahalin ng lalaking mayaman sa isang babaeng mahirap na wala namang itinapos sa pag-aaral? Miss Raisa, pwede niyo po bang sabihin sa kakosa namin ang totoo? Lalabas niyo pa po ba yung kwento nila ni Carlos Miguel? Hindi na. Hindi pala totoo yung sinasabi mo sa akin. Mag-boyfriend kayo ni Carlos Miguel. Totoo po yung sinasabi ko. Kahit po tumawag kayo sa kanila, malalaman ninyo. Ako yung nabili ni Carlos Miguel. Tumawag nga ako sa Altamonte Corporate Office para kumpirmahin yung istorya mo. Pero ayon dun sa empleyadong nakausap ko, wala si Carlos Miguel. Nasa Amerika. Kasama ang girlfriend niya. Mukha nga magtatagal pa sila doon. Hindi totoo yan. Ako yung nobya niya. Nangako siya sa akin magpapakasal kami. Wala na dito si Esme. Naku, si Ate Ismi ho. Kaalis-alis lang ko kanina kasama po ni Kuya Dandoy. Sinundo nga po ng kotse. Naku po, sabi po ng nanay ko, baka po hindi na bumalik dito sila Ate Ismi. Ang pakinig po kasi ng nanay ko, baon po sila sa utang. Lumawas po ng Maynila para magtrabaho. Wow! Dandoy, tingnan mo. Ang ganda-ganda ng bahay. Laki-laki. Hindi mo ba katiwala na sa mansyon na tayo? Tuwang-tuwa ka. Mapaalala ko lang siya, ikaw maglilinis ng buong ito. Oo nga, no. Diba? Pero nakaba, okay na rin yun, no? Swerte nga natin, may nag-alok ng trabaho sa atin dito. Tsaka, okay na rin yun, makakatira tayo dito sa malaking palasyo. Tingnan mo, Dandoy, oh. Uy, baka masira! Baka masira! Relax lang. Ay, ang ganda-ganda. Baka may gold dito, tingnan natin. Anong gold dito? Tingnan mo yan, oh. Tingnan mo, puro ginto, oh. Kunin natin yan pag wala si Ma'am. Ano ba yan? Ay, hello po, Ma'am. Ma'am. Dandoy? Esme? Tama? Opo. Ano, kamusta kayo? Ay, okay na okay. Ang ganda-ganda po ng bahay niyo. Laki-laki lang. Tsaka masaya po ako kasi kahit paano magiging Anma po ako dito. Anma? Anma po, Ma'am. Anak mayaman po. Joke lang po. Peace. Joke lang, Ma'am. Ma'am, joke lang po. Ang cheap! Casella, alam mo, huwag ka nga maingay. Baka mamaya marinig ka ng mga yan. Di ba ito ang gusto mo? Ikaw ang kumuha sa kanila. Para siguradong hindi makapagsumbong si Cecilia. Well, you got your wish. So, paano? I'll go ahead. Okay. Okay? Swerte natin sa amo natin, no? Sobra. Bait-bait! Alam mo, naalala ko nga si Cecilia. Alam mo yung mukhang mas bonggang-bongga pa siya dun sa mga donya dito. Kasi yung mga katulong dun, statesides. Statesides? Statesides yung mga yaya dun, mga, Amerikana. Di ba? Sosyal? Oo, sosyal, di ba? Nakakamiss si Cecilia. Statesides.
Kumusta na kaya yun? Miss ko nga eh. Talaga? Dandoy yung tinan mo. Lambot-lambot talaga. Alam mo, hindi naman tayo dito sa, sa sala eh. Tara na, doon tayo sa kusina. Doon yung trabaho natin. Sige na. Ay, matutulog muna ako dito. Eh, gusto mo pagalitan ni Ma'am? Ay, hindi. Sige, tara. Halika na. Ano? Sinigurado mo ba silyado ang mga pwedeng daanan? Opo, boss. Siguradong hindi na makakalabas yun. Sige na, busin niyo ng gasolina. Sige na, lumabas na ka dyan. Sisilbang ko na yan. Boss, alas na tayo. Dito lang tayo sa paligid. Sisiguraduhin kong patay ang Cecilia Fulgencio na yan. Ma'am, nandiyan na po si Alan. Sige, Sige po. iuwi na kami. Kamusta ang pinapatrabaho ko sa'yo? Tulog na tulog sila nung silabang ko ang buong bahay nila. Sigurado ka? Opo, ma'am. Mabuti kung gano'n. Ma'am! Ma'am! Ay, Esme. Kanina ka pa ba dyan? Naku, hindi po nagdala lang po ako ng juice para sa niyo po, sa bisita niyo po. Sige, salamat. Iwanan mo na lang doon. Sige po, sige po. Ma'am, wala na po kayo iutos. Magpapahinga na po ako. Hindi, wala na. Sige, pahinga ka na. Sige po. Salamat. Ma'am, marunong rin po ako magmasahe. Baka gusto niyo po masahihin ko po kayo. Ayoko. Sigurado po kayo? Sigurado. Sige po. Good night, ma'am. Night po. On the lighter side, ang most eligible bachelor ng bansa na si Carlos Miguel Altamonte ay nakauwi na din sa Pilipinas matapos ang isang taong pamamalagi nito sa Amerika. Narito ako ngayon sa NAIA Terminal 3
at hinihintay natin ang paglabas ng nag-iisang tagapagmana ng Altamonte Business Empire kasama ang kanyang fiancé na napabalitang sumilalim sa ilang maselang operasyon. Si Carlos Miguel yun ah. Sir, maligayang pagbabalik po. Pwede mo naman ko ng video magandang mukha niya? Diyos ko, Dandoy! Teka mo, nakakatuwa silang tignan, oh. Naiba nilang totoong artista, no? Ang ganda niya, no? Ang laki ng ginanda niya. Pero teka. Bakit? Teka, para kay ma'am yan. Olga. Ayan na po siya. Sir, pwede po ba naming mapuna ng video ang maganda niyang mukha? Andito ka nga. Kasama mo si Carlos Miguel. Kaya lang nakakulong ka naman sa mukha ni Cecilia. Sino ang babaeng yun? Bakit kamukha ko siya? Kailangan magbayad si Olga sa mga ginawa niya sa'yo. Dapat pagbayarin talaga niya yung makasalanan niya. Puro mga fans si Cecilia Fulgencio ang kasama ko dito. Kapal-kapal na mukhang umawak sa akin, yung baho-baho naman nila. Dito na lang kami magtatabaho ni Dandoy para naman masaya ka, di ba? Actually, masaya naman ako kahit wala kayo dito. Si Carlos Miguel Altamonte naman nasadya ko dito. Pakisabi ako si Cecilia Fulgencio. Cecilia Fulgencio? Seryoso ka ba, Cecilia? Hindi mo naalala? Yung storybook natin? Ibang-iba na si Cecilia. Hindi ko siya maintindihan. Miss, okay ka lang?